Ang alamat ni Bernardo Carpio, isang pagpapakilala. Sa likod ng mga bundok at lambak ng Pilipinas, may mga kuwento ng kabayanihan na nagbigay kulay sa ating kasaysayan. Alam niyo ba, sa puso ng bawat Pilipino, may nakatagong alab ng kagitingan. Isang alab na nagmumula sa ating mga ninuno, na patuloy nag-aalab sa bawat henerasyon. Isang alab na nagliliyab sa bawat kuwento ng katapangan at kabayanihan. Ang mga kuwento ng ating mga bayani ay nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat. At sa dami ng alamat ng ating bansa, isa ang talagang tumatak sa atin ang alamat ni Bernardo Carpio. Ang kanyang kuwento ay hindi lamang isang simpleng alamat, kundi isang simbolo ng ating pagkakilanlan. Si Bernardo Carpio, ang bayani ng mga epiko, ay hindi lang basta alamat. Siya ay isang mandirigma na nagbigay ng pag-asa at lakas sa ating mga ninuno. Siya ang simbolo ng lakas at tapang ng lahing Pilipino. Ang kanyang tapang ay nagbigay inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga Pilipino. Ang kanyang kuwento, ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang mga matatanda ay patuloy na ikinukuwento ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa mga kabataan. Bawat henerasyon, yumakap sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Ang mga bata ay lumalaki na may inspirasyon mula sa kanyang kabayanihan. Bawat pagkukuwento, binubuhay ang kanyang kabayanihan. Sa bawat salaysay, ang diwa ni Bernardo Carpio ay patuloy na nabubuhay sa ating mga puso. Si Bernardo Carpio ay pinaniniwalaang anak ni na Infante Juan at Prinsesa Maria. Ang kanyang kapanganakan ay puno ng propesya. Ipinanganak siyang may pambihirang lakas. Bata pa lang, naipakita na niya ang kanyang kakaibang kakayahan, kaya niyang magbuhat ng sobrang bibigat na bagay. Napakalakas niya at napakabilis. Walang sinuman ang makakatalo sa kanya. Ang mga halimaw at masasamang tao takot sa kanya. Ang pangalan niya ay nagbibigay ng pag-asa sa mga inaapi. Sa panahon ng pang-aapi, nang ang ating mga kababayan ay nagdurusa sa ilalim ng kamay ng mga mananakop, isang bayani ang magtatanggol sa bayan. Siya ay nagmula sa ating lahi, isang tunay na mandirigma. Nang dumating ang mga mananakop sa ating mga isla, dala ang kanilang mga armas at layuning sakupin ang ating lupain. Si Bernardo Carpio ang naging tagapagtanggol ng mga Pilipino. Siya ang naging sagisag ng ating paglaban. Lumaban siya gamit ang kanyang pambihirang lakas at tapang, hindi natitinag sa harap ng panganib. Pinagtanggol niya ang mga naapi, binigyan ng pag-asa ang mga nawawala ng lakas. Pinalaya niya ang mga nabihag, iniligtas mula sa kamay ng mga mananakop. Ang bawat pagswing ng kanyang kampilan ay nagdulot ng takot sa mga kalaban, bawat hampas ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Ang kanyang sigaw ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga Pilipino, nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa. Siya ang simbolo ng pag-asa sa gitna ng kadiliman, ang liwanag na gumagabay sa ating landas tungo sa kalayaan. Mga pakikipagsapalaran ni Bernardo Carpio. Maraming kuwento tungkol sa mga pakikipagsapalaran ni Bernardo Carpio. Nariyan ang kanyang pakikipaglaban sa mga higante. Tinalo niya ang mga ito gamit ang kanyang talino at lakas. Mayroon ding kuwento tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa isang malaking buwaya. Maging ang mga halimaw ay hindi niya inurungan. Bawat kuwento, pinapakita ang kanyang katapangan. Bawat tagumpay, inspirasyon sa mga Pilipino. Siya ang patunay na kahit sino ay maaaring maging bayani. Ang bundok at ang bayani. Pero ang pinakasikat na kuwento tungkol kay Bernardo Carpio ay ang kanyang pagkakakulong sa kabundukan. Sinasabing nakulong siya sa pagitan ng dalawang malalaking bato. Ang kanyang lakas ang pumipigil sa mga ito na magbanggaan at magdulot ng lindol. Araw-araw, pinoprotektahan niya ang Pilipinas mula sa kapahamakan. Ang kanyang sakripisyo ay simbolo ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa bayan. Kahit nakakulong, patuloy pa rin siyang naglilingkod. Isang pamana ng lakas at pag-asa. Ang pamana ni Bernardo Carpio ay isang kwento ng walang hanggang lakas at pag-asa na nagmula sa ating mga ninuno. Ang alamat ni Bernardo Carpio ay hindi lang basta kuwento. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan na patuloy na isinasalaysay mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ito ay salamin ng ating kultura. Ang bawat detalye ng kanyang alamat ay naglalarawan ng ating mayamang tradisyon at mga paniniwala. Ito ay nagpapaalala sa atin ng katapangan at kabayanihan ng mga Pilipino. Ang kanyang mga pakikipagsapalaran ay sumasalamin sa diwa ng ating mga bayani. Si Bernardo Carpio ay simbolo ng ating lakas,
tapang at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang imahe ay nagsisilbing inspirasyon sa bawat Pilipino na magpursige at magtagumpay. Ang kanyang kuwento ay magpapatuloy na magbigay inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Ang mga kabataan ay patuloy na matututo mula sa kanyang halimbawa. Siya ang paalala na lahat tayo ay may kakayahang maging bayani sa ating sariling paraan. Sa bawat araw, may mga Pilipinong nagiging bayani sa kanilang mga simpleng gawain. Tulad ni Bernardo Carpio, naway magkaroon tayo ng lakas ng loob na ipaglaban ang tama. Ang kanyang tapang ay dapat magsilbing gabay sa ating mga adikain. Naway magkaroon tayo ng puso na handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng ating bayan. Ang diwa ng pagkakaisa at sakripisyo ay dapat manatiling buhay sa ating mga puso.